Bukod kay Harry Roque, ang sunod namang binabanata ni Panelo ngayon ay walang iba kung hindi etong si Senator Amy, na kung saan inuutusan niya po etong si Senator Amy na ipakontempt daw eto daw pong si PBBM. Kung talagang totoo daw ang pagmamalasakit na ipinapakita ni Senator Amy Marcos sa partido ni dating Pangulong Duterte. So eto, pakinggan po natin. Yan. I-play po natin mga kababayan. Sabi dito, Senator Amy Marcos sinamo ni Atty. Panelo na maghain ng impeachment versus PBBM. Eto, i-play po natin ha. Galing po sa UNTV News yan. Hinamo ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, si Senator Amy Marcos na maghain ng impeachment case laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay para umano makumbinsi si Attorney Panelo sa ginagawa ng senadora. Ayon sa abogado, namamangka sa dalawang ilog si Senator Amy dahil nais lamang umano nito na makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan nga ang pagkakamali talaga ni Senator Amy. Kahit doon sa latest vlog na inilabas natin, yung video yung bukod, sinabi ko talaga sa inyo mga kababayan, unti-unti nang lumulubog ang pangalan ni Senator Amy Marcos buhat nung kumalasiya at umalisiya sa alyansa para sa bagong Pilipinas slate ni PBBM. Di ba kung makikita ninyo, noong una nasa ranking ano pa lamang etong si Senator Amy Marcos mga kababayan, parang nasa 14 pa lang ata yun, na kung saan nakakuha siya ng 24%. Ngayon bumagsak na ata siya mga kababayan ng 16 na nakakuha ng 19% na lamang po. Ganun po kalaki yung ibinagsak ni Senator Amy Marcos buhat nung mamangka siya sa dalawang ilog. Kasi nga naman, yung dalawang ilog na pinamamangkaan niya, itinaob din yung kanyang bangkang sinasakyan. Ibig sabihin mga kababayan, siya rin ang nagpahamak sa kanyang sarili. Kasi itinatatwa siya ng partido or kampo ni dating Pangulong Duterte. Sa kampo naman ni PBBM, welcome na welcome siya. Kaso nga lang ang problema, yung kampo ni PBBM, siya naman ang nagtatatwa. Nakukuha niya yung pinupunto, tinatatwa siya ng kasamahan ni na Duterte, pero sa grupo ni PBBM, siya naman ang nagtatatwa. Ibig sabihin, siya ang umaayaw. At yung gusto niyang grupo mga kababayan, inaayawan naman siya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaugnay ito ng isinasagawang pagdinig ng senadora sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinusubukan pang kunin ng UNTV News and Rescue ang reaksyon ni Senator Amy kaugnay dito. Samantala, naniniwala rin si Atty. Panelo na kung babawian ng buhay sa The Hague sa Netherlands, si former President Duterte, posibleng maging daan ito upang mailuklok sa presidency si Vice President Sara Duterte. Kasalukuyang nakadetene sa International Criminal Court o ICC si former President Duterte matapos isuko ng Philippine government dahil sa kasong crimes against humanity. Ayan maliwanag, hinahamon ni Panelo mga kababayan, ito pong si Senator Amy Marcos na sige nga, kung talagang mali ang ginagawa ng gobyernong ito, bakit nga hindi ka pumunta sa at mag-file ka ng impeachment complaint laban sa kapatid mo? Yan yung sinasabi mga kababayan ni Panelo. Kaso nga lang ang problema, hindi kayang gawin niya ni Amy Marcos. Bakit? Kagagalitan siya ng sambayan ng Pilipino. Ano ang maling ginagawa ng presidente? Di ba mga kababayan, alam nyo kung tutusin, dapat ang isinisigaw mo Panelo, dapat umpisahan na yung impeachment trial nitong si Sara Duterte para lumabas na ang katotohanan. Di ba kung tutusin mga kababayan, mukhang nagkakalimutan na sa haba ng issue na pinag-uusapan at ginagamit pa itong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Di ba dapat mag-focus ang mamamayang Pilipino dun sa talagang totoong usapin? Yung impeachment trial ni Sara Duterte na tila nakakalimutan na ng sambayan ng Pilipino. Bakit hindi kaya manawagan itong si Panelo na umpisahan na sa lalo't madaling panahon yung impeachment trial ng kanyang mga bossing? Ano po yung impeachment trial na kinakaharap nitong si Sara? Kasi sa dami nilang drama, sa dami nilang pakulo, isa lang naman yung gustong palabasin dito ng mga ito, ang makalimutan na yung impeachment trial na dapat harapin ni Sara Duterte. Alam naman po natin kung tutusin, dapat nga nagmo-move on na
yung mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, kahit ano pong gawin nila dyan, kahit mag-iiyak sila ng 10 beses dyan, gumawa sila ng iba't ibang klase ng drama at rally dyan, hindi na po nila maibabalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. At yan ay nakadepende pa sa bansang Pilipinas at sa The Hague, Netherlands, at lalo na sa ICC kung bibigyan ba nila ng pansamantalang kalayaan etong si Digong. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, yung sinasabi ni Panelo na ipa-impeach etong si PBBM ni Amy Marcos, mukhang malabong mangyari yan. Kasi unang-una, wala namang dahilan at wala namang sapat na batayan para ipa-impeach ang presidente. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Mang umano nito na Ay, tapos na pala ito mga kababayan. So ngayon, ang pagkakasabi pa dito ni Panelo, balik natin. Kung talagang mali ang ginagawa ng gobyernong ito at ang puno, ano yun? At ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid mo. Maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. Eh ano bang nilabag ni PBBM? May nilabag ba si PBBM? Wala naman ako nakikita mga kababayan, or kahit nga kayo. Kung kayo tatanungin ko, may nilabag ba si PBBM? Para ipa-impeach siya mga kababayan ni Panelo, tuutusan pa ni Panelo at hahamunin etong si Amy Marcos mga kababayan. Alam nyo kasi kung tutuusin, sinubukan na nila ng maraming beses pabagsakin ng presidente. Kaso ang problema, mahirap po talagang pabagsakin mga kababayan yung presidente na iniluklok talaga ng Diyos at iniluklok ng sambayan ng Pilipino. Mahirap pabagsakin yung presidente na may respeto at paggalang sa Diyos. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Kaya kahit anong hanap nila ng butas or baho laban kay PBBM para mabato nila ng putik, wala silang makita kasi wala naman nga talaga. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta na po tayo dito sa next topic natin. Ayan, ito i-play natin mga kababayan kasi sabi dito, ICC para sa interim release. Mahalaga kung payag ba ang bansa kung saan siya palalayain. Hindi ko alam kung ano yung bansang tinutukoy dito kung ang The Hague, Netherlands ba o ang Pilipinas mga kababayan. Pero ay isa lang yung naiintindihan ko dito. Ang tatanungin dyan yung International Criminal Court kung pumapayag ba kung saan palalayaing bansa etong si Duterte. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Young Rodrigo Roa Duterte. Sana hindi tayo maka-copyright. Pasensya na kayo kung kakatkating ko na lang, kung pahihinto-hintuin ko na lang kasi baka maka-copyright tayo eh. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang tagapagsalita ng International Criminal Court o ICC. Tinalakay niya ang konsepto ng interim release o pansamantalang paglaya na hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mariz Umali. Okay, tanyo pinag-uusapan pa lamang yung pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte. Yung nakikita nyo sa social media, yung nakikita nyo sa mga TikTok, sa mga YouTube na nasa Davao na daw etong si Digong, na lumabas na daw sa pintuan ng International Criminal Court. Walang katotohanan yan. Kasi nga ito, pinag-uusapan pa lang. At ang nagsasalita po dito mga kababayan na makikita nyo mamaya mismong spokesperson ng ICC or tagapagsalita ng International Criminal Court. Live mula sa The Hague, the Netherlands. Mariz. Vicky, karapatan ng isang inaakusahan dito sa International Criminal Court ang makapaghain nga ng interim release o pansamantalang kalayaan. Pero may mga kondisyon na dapat matupad bago ipagkaloob ito at depende rin sa mga ebidensya at sa hukom kung maibibigay ito. Kita nyo, pansamantalang kalayaan pa lang ni Duterte pero medyo madugo na mga kababayan. Medyo pahirapan na kung eto ba ipagkakaloob or hindi kasi nga kailangan pa na matitinding ebidensya para pagbigyan siya at pagkalooban siya ng pansamantalang kalayaan ng International Criminal Court. Ang prioridad ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakuha ng interim release o pansamantalang kalayaan mula sa International Criminal Court. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, sinabi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na ang mekanismo ng interim release ay bilang pagrespeto sa prinsipyo ng presumption of innocence. Pero kapag ang isang suspect ay inaresto, may mga kailangang ipakita ang depensa. And that presumption of innocence means that the principle should be the freedom of the suspects and not the detention. When the judges issue an arrest warrant, that means that they believe that the arrest of this specific individual is necessary either because he or she are still committing crimes. Ang problema naman kasi mga kababayan, ito pong si Duterte ay hindi naman po naabutan
ng sabina. Ito po mga kababayan ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court. At saka ang pagkakaalam ko talaga, ang interim release mga kababayan ay ipinagkakaloob lamang dun po sa mga taong kusang sumuko. Nakukuha niyo po yung pinupunto, yung kusang sumuko dahil inobliga yung kanyang sarili na talagang umattend mga kababayan at kaya uma-attend kasi nabigyan ng sabina, ibig sabihin nakikipag-cooperate. Eto naman po kasing si Duterte mga kababayan, eto po ay kaya napilitang madala sa The Hague, Netherlands kasi nga naaresto po siya sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court mga kababayan. Kaya ngayon, palaisipan, paano siya mabibigyan ng interim release kung siya mismo mga kababayan ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest ng ICC at hindi po dahil sinabi na siya or kusa siyang nakipagtulungan sa investigasyon na ginagawa ng ICC. Di ba ipagpatuloy pa natin? Or because he or she would not appear before the court and cooperate with it if the court issued a summons to appear and not an arrest warrant. Or because they believe diba? that maybe without arresting this individual, they may be creating obstacles or threats to the proceedings, to the investigation, or to the witnesses. So they have to justify that. Sa proseso ng ICC, kapag pahaharapin ang isang suspect, pwede mag-issue ng summons o ng warrant of arrest. Pag summons ang pinalabas, naniniwala ang mga judges na kusang haharap sa kanila ang suspect. Kaso si Duterte naman hindi kusang humarap Ang nangyari kay Duterte, kaya lang siya napilitang humarap dyan kasi naaresto po siya sa bisa ng warrant of arrest ng ICC mga kababayan at hindi po niya ginusto yung pagharap dyan. Kaya lang po siya napilitang humarap dyan kasi wala na natiklo na po siya, nasa kote na po siya. Kaya yung mga taga-suporta ni Digong na umaasa na makakalaya etong si Digong or mapapagkalooban ng pansamantalang kalayaan, sa ngayon wag muna kayong umasa. Kasi baka mabigo lang din kayo sa huli at ma-depress na naman kayo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kapag warrant of arrest ang in-issue, may pag-aalinlangan ng korte. An interim release diba? can be requested if there is a possibility to put in place measures and conditions to ensure that if a person is released, none of that would happen, and that this person will be brought again before the court if the judge's order so. And that means that there is a different set of conditions that needs to be checked. Ang mga kondisyong ito ang titignan daw ng korte kung masusunod. Sa nakaraang mga kaso, nilimitahan ang galaw ng nasasakdal, pinagbawalang makialam sa investigasyon, bawal kumausap ng mga testigo, at hindi siya maaaring gumawa ng public statements. Kita niya mga kababayan bago pa siya mabigyan ng interim release or pansamantalang kalayaan, marami pa mga kondisyones. Bawal siya makipag-usap dun sa mga biktima mga kababayan. Bawal siya maglabas ng kanyang statement publicly. Ang tanong kasi dito, paano naman yung inilalabas na statement galing sa kanya at ang naglalabas ng statement na yon ay yung kanyang anak? Di ba kung matatandaan nyo, kada dumadalaw itong si Sara Duterte dito po kay Digong, may mga sinasabi itong si Sara publicly na yun daw po ay galing kay Duterte mismo. Yun yung sinasabi minsan ni Sara dun sa kanya mga speech dyan po sa The Hague, Netherlands. At ang isa pa dyan mga kababayan, kita nyo naman maliwanag naman na sinasabi, kung etong si Duterte ay nakipagtulungan sa investigasyon sa bisa ng sumon o yung sabina na ipinadala sa kanya at na-receive niya, malaki pa ang possible na mabigyan siya ng interim release or pansamantalang kalayaan. Kaso nga lang, pag warrant of arrest daw, mukhang magdadalawang isip dyan yung korte ng International Criminal Court kung pagkakalooban ba siya ng interim release. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa kaso ni Duterte, ang gusto ng kanyang pamilya, pabalikin siya sa Pilipinas. Ang sabi ni Dr. Al Abdallah, mahalaga kung payag ba rito ang bansa kung saan pakakawala ng suspect. Yan! Na makipagtulungan ito at susundin ang mga kondisyon na kaakibat ng interim release. Does this country accept this release? If the court is ordering certain conditions and measures to be put in place to ensure that he will not be in contact with this or that he will not be threatening the investigation, that he will be brought again before the court when the judge's order, does the country accept these conditions and measures or not, and so on. So, as a matter of... pero isa yung sigurado ko dyan, hindi sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas, bakit? Pag nakauwi yan ng Davao City, hindi na po yan a-attend doon sa kanyang trial sa September. Ang mangyayari niyan, baka magtago na po yan, baka ikubli na po yan ng kanilang mga taga-suporta at kaalyado nila dito sa bansang Pilipinas. At hindi na po nila hahayaan pa
na pumunta yan ng International Criminal Court or pumunta yan ng The Hague, Netherlands. Kaya nga mga kababayan, kung magkakaroon man siya, bigyan natin ng benefit of the doubt, kung magkakaroon siya mga kababayan ng interim release at pagkakalooban siya ng International Criminal Court hanggang The Hague, Netherlands lamang po yan. At hindi na po pwede pa na ibalik ng Pilipinas. Kasi nga, nakadepende pa rin po yan sa bansa ng The Hague, Netherlands at saka sa ICC, sa International Criminal Court, kung ano ba yung proseso, kung saan bansa ba siya, pwede mga kababayan na mamuhay muna ng malaya pansamantala. General principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges, and then the judges will decide whether or not to grant an interim interim release with or without conditions, as I mentioned. Nasa kamay rin daw ng ICC judges kung saang bansa ibibigay ang kustudiya ng suspect. Diba? Now, as a matter of principle, the ICC can enter into general agreements for interim release or for other purposes with different states, but can also enter into ad hoc agreements with certain states for specific cases. Isa sa issue ng kampo ni Duterte ang paraan ng kanyang pagkakaaresto. Ang Kita nyo ha, maliwanag na sinasabi dito na ang ICC pa rin ang masusunod kung saan bansa ba nila pwede nabigyan ng pansamantalang kalayaan na itong si Duterte at hindi yung kanyang mga taga-suporta na nagsasabi na iuwi nyo ng Davao si Tatay Digong. Di ba mga kababayan? Ano ba yung sinasabi ng kanyang mga taga-suporta? Spotted. Tatay Digong, nakabalik na, nasa Davao City na. Putek, pag tinignan nyo, old video pala. Tapos alam niyo yung pinakamasakla pa mga kababayan, kung hindi ba naman nasisira na yung mga linya ng nasa utak ng mga ito, sinasabi nila, Tatay Digong lumabas na sa pintuan ng International Criminal Court, may dumaan lang na Fortuner oh. May dumaan lang na Fortuner na nagbiblinker mga kababayan, si Digong daw yung sakay nung kahit hindi naman, pambihira. Ay, yung mga taga-suporta dyan, hindi kong hawag kayo masyadong magpaka-stress. Mahirap yan. Baka mapatulad kayo kay Puntillas. linaw sabi ng ICC, paano man naaresto si Duterte, nasa ilalim na siya ngayon ng jurisdiksyon ng ICC. Oh! At ang mga umano'y krimen na nangyari at inirereklamo sa kanya ay naganap ng bahagi pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Kita nyo ha, yung mga nagsasabi dyan. Yung mga nagsasabi dyan na kinidnap daw ng ICC mga kababayan, etong si Duterte. Kita nyo yung sabi ng spokesperson ng ICC, kung paano na-aresto etong si Digong, wala na silang pakialam. Ang mahalaga na sa jurisdiction na ng ICC, eto pong si Duterte. Yan yung maliwanag na sinasabi kung paano na-aresto yan, wala na kami pakialam dyan. Ang mahalaga, nasa mga kamay na namin yan at uusad na yung hustisya doon sa mga biktima na nagsampa ng demanda laban sa kanya. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. Ano yun? Maliwanag yung sinabi dito. Wait lang, ulitin natin ng konti. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. Sa madalit salita mga kababayan, yung krimen daw ay nangyari sa Pilipinas nung mga panahon na miyembro pa ang Pilipinas ng ICC at may jurisdiction pa ang ICC mga kababayan. Kaya pala kung makikita ninyo, di ba sinasabi ng ibang mga expert na abogado na bilang pagrespeto sa naunang investigasyon ng ICC, talagang uusad at uusad po yan. Ang tatanungin na lamang dyan mga kababayan, yung hinaharap. Ika nga mga kababayan, yung mangyayari in the future. At eto na nga, since nasa kamay na ng ICC, eto pong si Duterte, wala na magagawa yung kanya mga taga-suporta kung hindi umiyak na lamang po hanggat wala pa etong si Digong. Kasi alam nyo sa totoo lang, sinabi ko na nga po sa inyo, hindi ako nagkulang ng paalala, sa ngayon malabo pang makauwi ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Huwag kayo magpapapaniwala kay Maharlika, uutuin lang kayo niyan. Maniwala kayo sa amin dahil ang sinasabi namin dito yung totoo. Pag sinabi namin hindi pa talaga makakauwi si Digong base sa mga resibo na ipinapakita natin sa inyo, talagang hindi pa siya makakauwi. Eto, mismong ang nagsalita na spokesperson ng ICC, tagapagsalita ng International Criminal Court na nakadepende pa rin sa mga judges, ibig sabihin nakadepende pa rin sa mga presiding judge kung ano yung mapapagpasyahan nila at kung saan bansa nila ilalagay etong si Duterte para makamtan niya yung pansamantalang kalayaan. Pero isa yung sigurado natin dyan na hindi sa Pilipinas, kasi pag sa Pilipinas,
pahirapan na naman bago arestuhin etong si dating Pangulong Duterte at ibalik dyan po sa The Hague, Netherlands. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito. Yan. Dito sa nakita nating post galing po sa News 5. Sabi kasi dito ni Attorney Conti, mga kababayan, eto daw. Ayun yung source natin ha, News 5. Ayan. Baka kasi sabihin ng iba fake news. Eto daw. Naniniwala si International Criminal Court Assistant to the Council, Attorney Cristina Conti, na wala ng basihan ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hingil sa inihaing petisyon sa Korte Suprema kaugnay sa pag-aresto at pagsuko sa dating Pangulo sa ICC. Ultimately, the Supreme Court proceedings could be an exercise in futility because there's nothing anyone in the Philippines can do unilaterally and immediately. Not even the president can bring back Duterte without the ICC process. At this point, gate pa niya mga kababayan. So ibig sabihin, kahit ang presidente, wala na po magagawa para mapabalik itong si Duterte dito po sa ating bansa hanggat hindi natatapos, hanggat hindi umuusad yung proseso dun po sa International Criminal Court, hanggat hindi natatapos yung pag-iimbestiga dito kay Duterte at yung kanya mga trial dyan po sa ICC. Ang mangyayari lang dyan mga kababayan, aasa lang sa wala yung kanya mga taga-suporta. Sabi pa dito, pinayuhan din ni Conti ang mga anak ng dating Pangulo na mag-move on na lang at pagtuunan ng pansin ang paghahanda para sa paglilitis ng kanilang ama sa ICC. Matatandang naghain na magkakahiwalay na petisyon si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Basti Duterte at Veronica Kitty Duterte laban sa pag-aresto sa kanilang ama. So ngayon, ang pinakamatinding payo dito ni Attorney Conti, mag-move on na lamang po yung mga anak ni dating Pangulong Duterte at paghandaan na lamang po nila ang paglilitis dito po kay dating Pangulong Duterte kasi sa panahong ito ngayon mukhang malabo yung gusto nilang mangyari na maibalik ng Pilipinas eto pong si Digong. Kasi maliwanag naman po na kahit ang presidente ng Pilipinas wala nang magagawa para pabalikin etong si Duterte sa ating bansa. At kung titingnan nyo, sinabi naman din ni Robin Padilla na kahit ano pa man ang komento na bitawan ng kanilang mga taga-suporta, wala na. Nasa The Hague, Netherlands na etong si Duterte at walang kasiguraduhan kung eto ba ay makakabalik pa or hindi na, mga kababayan. Pero isa lang yung sigurado dyan, hanggat hindi natatapos yung trial ni Duterte, hanggat hindi lumalabas yung desisyon ng hukom, malabo siyang makabalik ng Pilipinas.